Masayang bati, mga Oferians. Hangarin ng video na ito na ihayag ang isang aral na hindi napapansin ng ilang kapatiran. Bakit nangyari ang nasusulat sa Biblia kung saan sina Korah, Datan at Abiram ay nilamon ng lupa? Ang 250 na kalalakihan ay tinupok ng apoy at ang kawan ay binagsakan ng salot. Para maunawaan ang pangyayaring yan, mahalagang alamin muna ang nais ng Ama at ng Mesaya. Ito ang bigger picture na kailangang makita ng lahat ng nagnanais na sundin ang kalooban ng Ama in its real meaning. Kapag sinuway ito ng sinuman, malamang sila ang sinasabi ng Mesaya na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay maliligtas, kundi ang mga sumusunod lamang sa kalooban o layunin ng Ama. So, ano ang layunin ng Ama in its broader sense? John chapter 10 verse 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kawan na ito. Dapat ko din silang dalhin. Sila rin ay makikinig sa aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Sa John chapter 10 verse 28 hanggang 30, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Walang sino mang pwedeng umagaw sa kanila mula sa aking palad. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit sa lahat. Walang sino mang pwedeng umagaw sa kanila mula sa palad ng aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Sa Malakay chapter 3 verse 6 naman, ganito ang nasusulat. For I am Yahweh, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Ako si Yahweh, hindi ako nagbago. Kung kaya, kayong mga anak ni Jacob ay hindi nalusaw. Ibig sabihin, kung ano siya noon, ganun pa rin ngayon. Kung ano ang ugali ng Ama noon, ganun pa rin ngayon. At sa darating na panahon, huwag niyong kalimutan yan. Buuhin natin ang tatlong verse. Sa John chapter 10 verse 16, maliwanag na ang layunin ng Mesaya ay tipunin ang kawan. One flock, one shepherd. Isang kawan, isang pastol. Sa John chapter 10 verse 28 hanggang 30 naman, sinasabi na hindi papayag ang Ama na mawala ang mga tupa sa kanyang palad. Ganon din ang Mesaya. Iisa sila sa layuning yun. Sa Malakay naman, sinabing hindi nagbago ang Ama. Ibig sabihin, ang layunin ay hindi nagbago. Kung kaya, hindi nalusaw ang lahi ni Jacob. So, klarado, ang layunin ng Mesaya ay layunin ng Ama at ang layuning yan ay hindi nagbago mula sa panahong inilabas ni Moses ang Israel sa Egypt hanggang sa darating na panahon kung kailan muling titipunin ng diwa ni Moses ang mga remnants. Ang araw na yan ay nagsimula na. Ang pagtitipon ng kawan ay paghahanda para sa Great Tribulation at sa mga susunod pang mga mangyayari. Sa makatuwid, isang napakalaking kalapastanganan sa Ama ang anumang gawain na hahadlang sa layuning mapag-isa ang kawan. Ipapakita namin kung paanong magalit ang Ama sa sinumang humahadlang sa layuning maging isa at maisaayos ang kawan. Yan ang sinapit nina Korah, Dathan at Abiram kung saan may pamilyang nilamon ng lupa, may 215 kalalakihan ang tinupok ng apoy, at 14,700 ang bumagsak dahil sa salot. Maraming inosente ang nadamay, bata at matanda, langkay-langkay.
Ilalahad namin ang pangyayari ng walang labis, walang kulang, walang libadura. Numbers chapter 16, verse 1. Korah, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites, Dathan and Abiram, sons of Eliab, and On, son of Peleth, became insolent. Ano ang meaning ng salitang insolent? Rude, arrogant, at walang respeto. Verse 2, and rose up against Moses. With them were 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. Kasama nila ang 250 Israelite men, mga leaders, pinagkaisahan at kinalaban nila si Moses. Verse 3, they came as a group to oppose Moses and Aaron and said to them, you have gone too far. The whole community is holy, every one of them, and Yahweh is with them. Why then do you set yourselves above Yahweh's assembly? Ano ang akusasyon nila kay Moses? Sumusubra ka na, Moses. You have gone so far. Bakit nyo ipinoposisyon ang inyong mga sarili para mag-rule sa assembly o mangibabaw sa assembly? Maliwanag, kini-question na nila ang authority ni Moses, ang taong naglabas sa kanila mula sa Egypt. Ano ang tawag dyan? Lapastangan, arugante. Ang sabi sa verse ay insolent. Verse 4, when Moses heard this, he fell face down. Then he said to Korah and all his followers, in the morning Yahweh will show who belongs to him and who is holy, and he will have that person come near him. The man he chooses, he will cause to come near him. You, Korah, and all your followers are to do this. Take censers, and tomorrow put burning coals and incense in them before Yahweh. The man Yahweh chooses will be the one who is holy. You Levites have gone too far. Nang narinig ni Moses ang mga paratang sa kanya, siya ay nagpatirapa sa ama at sinabi niya kay Korah at sa mga followers nito, bukas sa umaga ipapakita ni Aba Yahweh kung sino ang may kabanalan, papayagan niyang makalapit sa kanya. Sinabihan niya si Korah na magdala ang mga tao ito ng censers na may laman ng nagbabagang coal, uling at insenso. Pipiliin ni Aba Yahweh kung sino ang may kabanalan. Kayong mga Levites, sumusobra na kayo. Yan ang salita ni Moses. Verse 8, Moses also said to Korah, now listen, you Levites, isn't it enough for you that the Elohim of Israel has separated you from the rest of the Israelite community and brought you near himself to do the work of Yahweh's tabernacle and to stand before the community and minister to them? He has brought you and all your fellow Levites near himself, but now you are trying to get the priesthood too. At sinabi ni Moses kay Korah, makinig kayo mga Levites, hindi pa ba sapat na kayo ay pinili mula sa sambayanan, inilapit upang manilbihan sa tabernakulo, at ngayon pati ang priesthood ay gusto nyo pang agawin? So ano ang nakikita nyong lumason sa kanila? Personal ambition, vested interest. Gusto rin nilang magpausok-usok. Verse 11, it is against Yahweh that you and all your followers have banded together. Who is Aaron that you should grumble against him? Isang pagsalungat kay Aba Yahweh na kayo at ang inyong mga followers ay nagsama-sama. Sino ba si Aaron na pinagkakaisahan niyong kalabanin? Verse 12, then Moses summoned Dathan and Abiram, the sons of Eliab. But they said, we will not come.
Isn't it enough that you have brought us up out of a land flowing with milk and honey to kill us in the wilderness? And now you also want to lord it over us? Moreover, you haven't brought us into a land flowing with milk and honey, or given us an inheritance of fields and vineyards. Do you want to treat these men like slaves? No, we will not come. Tagalog. At ipinatawag ni Moses sina Datan at Abiram, ngunit ang sagot nila ay ganito, hindi pa ba sapat na dinala mo kami sa wilderness para mamatay? At ngayon, nais mo ring maghari-harian sa amin? Gusto mo ba kaming gawing mga alipin? Hindi kami pupunta. Yan ang isinagot nila noong ipinatawag sila ni Moses. Verse 15, Then Moses became very angry and said to Yahweh, Do not accept their offering. I have not taken so much as a donkey from them, nor have I wronged any of them. At lubusang nagalit si Moses at hiningi niya kay Aba Yahweh na huwag tanggapin ang mga handog na magmumula sa kanila. Sinabi din ni Moses sa ama na wala siyang hinihingi sa kanila kahit isang donkey. Wala rin siyang nilapastangan kahit sino sa kanila. Nagsumbong ba si Moses sa ama? Yes. Ano ba ang tawag mo dyan? Naglabas siya ng sama ng loob sa ama. To cut the story short, proceed tayo sa verse 19. When Korah had gathered all his followers in opposition to them at the entrance to the tent of meeting, the glory of Yahweh appeared to the entire assembly. Yahweh said to Moses and Aaron, Separate yourselves from this assembly so I can put an end to them at once. Noong maghahandog na sina Korah at ang kanyang mga kasamahan, 250 silang lahat na nagtipon sa harap ng tabernakulo. Bumaba ang luwalhati ng ama sa buong assembly at sinabi nito kay Moses at Aaron, Ihiwalay nyo ang inyong sarili sa kanila para tatapusin ko ng lahat ang mga yan. Matapang ba ang ama? Yes. Istrikto ba ang ama? Yes. Gugunawin niya ang buong assembly dahil sa ginawang pagkalaban nila kay Moses at Aaron. Hinangad nila ang priesthood, mga suwail na ayaw sumunod sa kaayusan na ipinatutupad ni Moses. Inakusahan na nila si Moses na ruling over them. Naghahari-harian daw. Verse 22, But Moses and Aaron fell face down and cried, O Elohim, the Elohim who gives breath to all living things, will you be angry with the entire assembly when only one man sins? Then Yahweh said to Moses, Say to the assembly, Move away from the tents of Korah, Datan, and Abiram. Tagalog. Ngunit nagpatira pa si Moses at Aaron, nagmakaawa at sinabi nila, Magagalit ka ba sa buong kawan kung isang tao lang naman ang nagkasala? Ito ang tanong. Nakinig ba ang ama sa hiling at pagmamakaawa ni Moses at Aaron? Yes. Hindi niya gugunawin ang buong kawan. Kung kaya, sinabi niyang lumayo ang kawan sa tent or kubol ni Korah, Datan at Abiram. Verse 27, So they move away from the tents of Korah, Datan, and Abiram. Datan and Abiram had come out and were standing with their wives, children, and little ones at the entrance of their tents. Then Moses said, This is how you will know that Yahweh has sent me to do all these things, and that it was not my idea. At ang kawan ay lumayo sa tent ni Korah, Datan at Abiram. Lumabas si Datan at Abiram sa pintuan ng kanilang tent, kasama ang kanilang asawa at mga anak, at sinabihan sila ni Moses, Sa ganito nyo malalaman na ako ay sinugo ng ama at ang lahat ay hindi ko sariling ideya. Ipinaliwanag sa kanila ni Moses ang mga mangyayari. Verse 31, As soon as he finished saying all this, the ground under them is split apart,
And the earth opened its mouth and swallowed them and their household and all those associated with Korah together with their possessions. Verse 35, and the fire came out from Yahweh and consumed the 250 men who were offering the incense. Pagkatapos magsalita ni Moses, bumuka ang lupa at nilamon sila Korah at lahat ng mga kasamahan nito, bata at matanda na pumapanig kina Korah, at bumaba din ang apoy mula kay Yahweh at tinupok ang 250 na kalalakihang nagsasagawa ng paghahandog. Maliwanag, pinakinggan ng ama ang hiling ni Moses na huwag tanggapin ang gagawing paghahandog na gagawin ng mga lapastangan na pati ang authority ni Moses na naglabas sa kanila ay kinakalaban na. Ninanais din nila na agawin ang priesthood authority. Verse 41, the next day, the whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron. You have killed Yahweh's people, they said. Nang sumunod na araw, kinabukasan, ang buong kawan ng Israelite ay sumugod kay Moses at Aaron. Ganito ang kanilang paratang, pinatay nyo ang mga tao ni Yahweh. Verse 42, but when the assembly gathered in opposition to Moses and Aaron and turned towards the tent of meeting, suddenly the cloud covered it and the glory of Yahweh appeared. Ngunit habang ang buong kawan ay nagtitipon laban kina Moses at Aaron at sumusugod, biglang bumaba ang ulap at ang luwalhati ng ama. Verse 44, and Yahweh said to Moses, get away from this assembly so I can put an end to them at once. And they fell face down. At sinabi ni Aba Yahweh kay Moses, lumayo kayo mula sa kawan para tatapusin ko na sila ng isahan. At nagpatira pa si Moses at Aaron sa ama. Alam ni Moses na nag-aalimpuyo sa galit ang ama dahil sa sobrang pagkasuwail ng kawan. Napakalinaw ng problema ng mga taong ito. Hindi marunong kumilala kung sino ang dapat nilang kilalanin. Verse 46, then Moses said to Aaron, take your censer and put incense in it, along with burning coals from the altar, and hurry to the assembly to make atonement for them. Wrath has come out from Yahweh. The plague has started. Inutusan ni Moses si Aaron, kunin mo ang iyong censer, lagyan mo ng insenso at nagbabagang coal or uling, at bilisan mong pumunta sa kawan. Make an atonement. Magsagawa ka ng kabayaran or pagtutubos sa kasalanan dahil nagsisimula na ang plague or salot sa kawan. Verse 47, so Aaron did as Moses said and ran into the midst of the assembly. The plague had already started among the people, but Aaron offered the incense and made atonement for them. He stood between the living and the dead, and the plague stopped. But 14,700 people died from the plague, in addition to those who had died because of Korah. Sinunod ni Aaron ang ipinag-utos ni Moses. Tumakbo siya sa gitna ng kawan. Nagsisimula na nga ang plague o salot. Dali-dali siyang nagsagawa ng atonement. Namagitan siya sa pagitan ng buhay at mga patay at tumigil ang salot. Ngunit mayroon ng 14,700 na namatay, maliban pa sa 250 na tinupok ng apoy dahil kay Korah. Bakit namin ipinapaliwanag ang lessons na nasusulat? Ibabalik ko ang unang verse sa bungad na sinabi naming huwag nyo itong kalilimutan. Malachi chapter 3 verse 6, for I am Yahweh, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed.
Kung ano ang ugali ng Abayahawa sa panahon ni Moses, ganun pa rin hanggang ngayon. Walang nagbago. I change not. Ang nangyari kina Korah, Datan at Abiram, ang pagkatupok sa 250 nilang kasamahan at ang pagkamatay ng 14,700 dahil sa plague or salot ay maghatid nawa sa inyo ng aral. Ano nga ba ang kasalanan ng mga taong yon? Ang pangyayaring ito ay naganap matapos ma-establish ang priesthood na itinatag ni Moses. Si Moses ang pumili ng magiging priests, kung kaya inakusahan nila si Moses na naghahari-harian sa kawan at ginagawa daw nitong sunod-sunuran ang mga tao. Nangyayari ba sa OHC ngayon? Definitely, yes, eksakto. Number 1, matapos namin piliin ang magiging priest, nagsimula ang mga akusasyon na kami ay naghahari-harian. Nakakalimutan nyo, inilabas kayo ng OHC mula sa Babylonian religions tulad ng ginawa ni Moses noong inilabas niya ang Israelites mula sa Egypt. Hindi po kami nanunumbat. Hindi po namin kayo pinipilit na magpasakop. Ngunit kailangang malaman nyo ang consequences ng inyong mga desisyon. Kung ano ang ginagawa ni Korah kay Moses at Aaron ay inuulit nyo lamang ngayon sa OHC at sa mga taong itinilaga namin. Nothing has changed under the sun. Suwail pa rin kayo mula noon hanggang ngayon. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Ano ang ginawa ni Moses noon? Nagsumbong siya sa ama. Sinabi niya, ni isang dangki ay hindi ako humingi sa kanila. Ni isa sa kanila wala akong nilapastangan. Ganyan din naman po ang panalangin ngayon ng OHC para malaman ninyong lahat. Ni isang kusing wala kaming hiningi sa inyo kahit sino sa inyo. Hiniling ni Moses sa Aba na huwag tanggapin ang mga handog nitong mga kumakalaban sa kanya at kay Aaron. Exactly, ganon din naman ang pinapanalangin ngayon ng OHC para malaman nyo. Huwag tanggapin ang handog ng mga kumakalaban sa OHC. Hiniling ni Moses noon, pinakinggan ng Aba. Hihilingin din ng OHC ngayon, muling pakikinggan ng Aba. Nothing has changed under the sun. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Number 2, marami ang kini-question ang pagkakapili ng priest. 250 na kalalakihan, mga leaders ang nagkaisa na agawin ang priesthood kay Aaron. Muling naulit, nothing has changed under the sun. May mga naghahangad ngayon sa inyo na maging priests. At dahil hindi pinili, kinakalaban nyo ang OHC. Ito ang sasabihin namin sa inyo. Huwag nyong hamunin ang Ama. Guni-guni nyo lang na tama ang inyong mga ginagawa tulad ng mga rebellious delusions ni Korah at ng mga kasamahan nito. Hindi po papayagan ng Ama na mahati ang kawan. Covenant ng Ama ang inyong binabangga, hindi po ang OHC. Magkalinawan tayo. Number 3, nagsagawa si Moses at Aaron ng screening. Mayroon silang sistema na ginawa, screening committee ayon sa salita ni Moses. Hindi nyo ba napapansin ang sinabi ni Moses? Lumayo kayo sa grupo ni Korah at ang mga kasamahan nito pinaghiwalay. Kanino ka? Grupo ni Moses or grupo ni Korah? Screening po yan para maunawaan nyo kung ano ang ginagawa ngayon ng OHC na screening.
Hindi po namin yan sariling ideya. Lahat po yan galing sa diwa ni Moses para malaman nyo kung ano ang nangyari noon, nangyayari ngayon. Pinahihiwalay ng OHC ang mga tunay na sumusunod sa covenant mula doon sa may mga ibang adhikain na gaya ni Korah sa panahon ni Moses. Number 4, sa dulo ng pangyayari, binagsakan ng plague ang kawan, maraming nasawi. Ano ang nakapigil? Ang atonement na daling isinagawa ni Aaron ayon sa utos ni Moses. Ano ang problema ng mga taong ito? Bakit nangyari sa kanila? Number 1, hindi nila pinagkatiwalaan si Moses, ang taong naglabas sa kanila mula sa Egypt. Sa modern day natin ngayon, hindi nyo pinagkatiwalaan ang OHC na naglabas sa inyo sa Babylonian religions. Number 2, personal ambitions na maagaw ang priesthood kay Aaron. Sa present day natin, ganyan din ang ginagawa ng mga ambisyoso ngayon na nais nilang agawin ang priesthood para matawag din ang kanilang mga sarili na royal priests. Matanong nga namin kayo, akala nyo ba ganun kadali ang gawain ng priest? Kaya nyo bang gawin ang 24 oras na hindi matutulog, walang kain para lang magsagawa ng atonement? Alam nyo ba ang procedure na yan? Hindi nyo alam. Alam nyo ba talaga kung paano isagawa ang atonement? Bago nyo hangarin ang magkaroon ng pari-parian ninyo, basahin nyo kaya muna ang nangyari kina Nadab at Abiho sa Leviticus chapter 10. Bakit sila tinupok din ng apoy? Para malaman nyo na hindi basta ganon ang role na ginagampanan ng isang priest. Number 3, ambisyon na makapagtayo ng tinatawag nilang ministry. Yan na nga ba nalason kayo na makapagtayo ng ministry. Ngayon pa lang, nagsisimula ng umusbong ang mga iba't ibang doktrina ninyo. Unang doktrina, New Covenant daw. Ginamit nyo pa ang Jeremiah chapter 31, verse 31 hanggang 34. Hindi nyo talaga naiintindihan yan para sabihin namin sa inyo. Little learning is dangerous. Hindi ninyo alam kung aling covenant ang sinasabi dyan na isusulat ng Ama sa puso't isipan ng mga tao, kung kaya't hindi na nila kailangang magturo. Nag-iisip ba kayo? Kung ang covenant na yan ay ngayon na, bakit kayo nagtuturo? Ang sabi is, hindi kailangang ituro. Si Jeremiah ay propeta at ang sinasabi niya ay naka-align sa timeline ni na Isaiah, Joel at John Revelator. Ang Ama po ang gagawa niyan na isusulat niya sa isip at puso ng mga tao. Hindi po ang OHC at mas lalong hindi ang suwail na kawan. Kung kayo nga sa palagay nyo ang binigyan ng Ama na magsiwalat ng katotohanan, bakit hindi nyo nagawa noong wala pa ang OHC? Sagutin nyo nga. Simple. Sapagkat hindi kayo ang pinili na binigyan ng mga revelations. Pangalawang doktrina nyo, ang commandment daw ay love. Bumabalik na kayo kay Pablo. Balang araw, sisipain nyo na rin ang mga kautusan at covenant. No wonder, ang ititira nyo lang ay ang pangalan ng Ama at ng Mesaya. False reassurance. Number 4, hindi lahat ng tumatawag sa Mesaya ay maliligtas, kundi ang mga sumusunod lamang sa nais ng Ama. Simpleng tanong, sagutin sa inyong mga sarili. Layunin ba ng Ama ang ipinaglalaban nyo? O personal nyong layunin o ambisyon? Alin doon sa dalawa? Sa mga supporters ni Korah, Datan at Abiram, ano ang sinusuportahan nyo?
Layunin ng Ama o layunin ng mga taong naghihikayat sa inyo ngayon? Alam nyo ba talaga kung ano ang layunin ng Ama at ng Mesaya? Kasi kiniklaim nyo na basta kami susunod sa Ama at sa Mesaya, yada, yada, yada. Akala nyo tama ng ginagawa nyo? Ano ang layunin ng Ama? Sige nga, tanong nyo dyan sa mga tagapagturo nyo. What is the big picture? Ibalik ko ang John chapter 10, verse 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Isang kawan, isang pastol. Huling salita at huling pangaral, itong ipaparating namin sa inyo mula sa OHC. After this, hindi na kami makikialam sa inyo. Wala na kayong maririnig mula sa amin tungkol sa inyo. We will completely forget you. That is the directive. Ito ang huling salita ng OHC para sa inyo. Katulad ni Moses, hindi po sariling ideya ng OHC ang mga advisory na inilalabas namin. Ang mga taong itinalaga ng OHC ay ginagampanan lamang nila ang mga papel na ginampanan ni na Joshua, Aaron at mga priest noon. Kayo ang tanungin ng OHC. Anong papel ang nais ninyong gampanan? Mamili kayo. Kawan ni Moses or kawan ni Korah, Datan at Abiram na nilamon ng lupa, tinupok ng apoy at binagsakan ng plague? Pili. Sa muli, para sa mga nais magpasakop sa covenant at sumama sa tunay na kawan, click nyo ang link na nasa description at sundan ang instruction ng Joshua Group. Para sa new subscribers, huwag kalimutang panoorin ang The Guide kung hindi pa napapanood. At para sa mga chapter leaders, committees at sa buong kawan, ang pagpapala ng abayahawa ay sumainyo. Keep yourself apart from the other flock. Be blessed. Shalom.